pagdiriwang ng ating banal na misa, ay hinihikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang mga telepono. Tayo po ay magsitayo para sa pagsisimula ng banal na misa. Welcome to this Eucharistic celebration para sa aking kapatid na si Everlito Villacruz. Simulan na natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halina't manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao at ipagkalooban niya ng awat kalina. Sa banal na Eucharistia na ito, at ikatingnan ang ating sarili kapag tayo naglalakbay sa mga ibabaw. At ang ating kapatid na si Everlito, na nauna na sa atin at nalalakbay patungo sa tahanan nating lahat, sa tahanan ng ating Ama. Marami tayong makikita ng mga pagkukulang at mga pagsisisi sa ating mga nagawa. Kaya sa mahal na Eucharistia na ito, pagsisihan natin ating mga kasalanan at agapin natin ang grasya ng Diyos. Panginoong Hesukristo, sa paghahari mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong pagkahinday sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kapila. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawanawa ng Panginoong Hesukristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga kasalanan, at patubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa tubig na binyag, si Everlito ay namatay kasama ni Kristo at kasama rin niya ay bumangon sa bagong buhay. Makahati nawa siya ngayon na kasama ni Kristo sa kaluhatiang walang hanggan.
ikaw ay mawain at makapagpatawad kailanman. Kami ay lumuluhog para kay Verlito na iyong tinawag ngayon upang iyong makapiling. Pakunanan sa kanyang pag-asa at pananampalataya. Maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magamit na ligayang pang magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Unang pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job, sana ang sinabi ko'y maitalat, maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat. At sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas, na sa aking magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukha ang makikita ng sariling mga mata, di ng sinumang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batid mo ng lahat, kami ay salanin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naaalaala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla. Ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umumagay ipaggugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Mabubuhay kailanman ang manalig sa hirap na manunubos ng banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon niyon, sinabi ni Jesus, walang nakakaalam ng oras o araw ng pagsapit ng araw ng Panginoon. Kahit ang mga anghel sa langit o
o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain. At inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Noong isang linggo, 2 weeks na ngayon, itong damit na to ay noon pa to noong advent sa office ko. Hindi naiinis ako. Tinanggal ko yung damit na puti kasi pag pista, and then yung green, at tinatahan ko yung iba. Hindi ako nagpalaba dahil sisira yung ibang mga damit ko kapag ipasok sa washing machine. Kaya ingat na ingat kasi wala tayo sa Pilipinas at mahirap magkasira. Itong damit na ito, sabi ko, dalhin ko na nato sa taas. Hindi ko ba dala-dala? Bakit ko ba hindi ko dala itong damit na naman to? Bakit na natili ko dito? And then, noong Friday, ay dadalhin ko na. Hindi ko pa rin nadala. Sabi ko, bakit kaya? Ito po yung dahilan kung bakit. Na kung saan, merong gustong iparating ang Diyos. No? Kasi, ang damit na violet is for Advent and for Lent. At ginagamit din kapag may funeral, may Mass. Tayo ay mahilig sa pamahiin, pero ayaw ko naman din bigyan ng diin ang pamahiin. Kasi may man nangyayari din sa akin na may mga nasasabi ko na sino kayong mawawala? Bakit kaya? Ganun. Yung mga ganung mga bagay. So, intuition. No? Intuition. Na kung saan, malalaman mo po ito kapag ikaw ay nasa oras o panahon na kung saan hindi ko naman tinitingnan ang sarili ko na I am in midlife crisis. Kasi nag-iisip din ako ng paano kung bigla yung pag-uwising ka ng umaga tapos pag nilay-nilay ka habang nakahiga, ano ba yung nakamit mo sa buhay? Ano ba yung purpose ng buhay? Hindi ko man naiiwasan yun for the past days. Kaya, nandun din yung fear of death. And also, paano na lang kung mawawala ako at yung mahal ko sa buhay. No? Sabi ko sa sarili ko, wala naman akong ipon eh. Madali lang. Sabi ko sa sarili ko, kinukonsumo yung sarili ko. Pero, ang buhay ay isang pagkahanda. Kailangan natin laging maghanda. Dahil binibigyan po tayo ng pagkakataon na maghanda. Katulad na lang na sinalaysay ni Jesus sa mga disipulo habang siya ay nag-aaral. Na ang punong may-ari ng bahay ay umalis at ipinagkatiwala, pinagbigay bahala doon sa katiwala. May nagbabantay sa pinto at mayroong mga tao sa loob. At doon sa loob ng bahay, yung mga tao may kanya-kanyang mga gawain na ipinagkatiwala ng punong bahay. At siya'y umalis. Pero mayroong isang taga-bantay. May kanya-kanyang
gawain sa buhay. Bakit ko ito nabanggit mga kapatid? Lagi ko pong binabanggit sa aking homilya na mayroong dalawang bagay na napakahalaga sa buhay ng tao. Unang-una, yung kapanganakan ng isang tao. At pangalawa, nung malaman mo kung anong purpose, bakit ka ipinanganak. Habang naglalakbay, naghanda po tayo sa ating buhay sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi po tayo mawalan ng buhay at hanggang doon lamang ang buhay. Walang nakakalam katulad sa Ebanghelyo. Either hating gabi, takip silim, madaling araw, o araw. At the end of our life, kapag pupunta po tayo sa sementeryo, dalawa lang po yung makikita ng numero natin. Unang-una, yung kapanganakan at kamatayan. Pero hindi iniisip o binigyan halaga yung dash. May dash yun eh. Meron mang nakasulat in loving memory of. And then sa dulo ng pangalan, kung ano mang title na meron ka sa buhay, isa lang po yun doon, RIP. Rest in peace. Kung wala kang title dito sa mundo, huwag kang mag-alala, pag namatay ka, magkakaroon ka. That is the title of life. Whatever be. Tayong lahat ay magkakaroon nito. Habang po tayo naghahanda, meron kasabihan na a well-spent day leads you to happy sleep. Kung stress ka sa bawat araw at hindi maganda ang iyong pakikibaka sa araw na iyon, makatulog ka ba ng maayos? Hindi. Stressful ka. Magiging abala ang iyong isipan. At posible, hindi ka makatulog. Ganon din sa buhay natin. A life well used leads to happy death. The question is, what is that happy death? Pwede po ba tayo magkaroon ng happy death? Mayroon po bang death na happy para sa atin? Kung ang mahal na sa buhay natin ay mawawala. Nabanggit ko to last Friday. Are you happy in your sufferings? You are suffering now because someone got ahead of us. Ma'am Rachel, condolence, all of you. Pero hindi po ito ang katapusan ng ating buhay. Maybe we define death because we have a mortal body. We are not immortal. But we have only changed our world. There are two worlds. Itong mortal world and the world which Jesus has wants us to be with the Father. Kaya makikita po natin na yung base sa pagkahanda po natin, wala po makapagsabi ng isang tao ay hindi handa sa kanyang pagtanggap kay Jesus. Because death is an advent of Jesus. Pagdating ni Kristo sa buhay. Walang nakakaalam, sinasabi sa Ebanghelyo. Culturally, kapag biglaan o anumang aksidente, masasabi natin na pangit ang pagkamatay. Because that is our definition. That is the definition of the world. But in the description and the definition of the Lord, that is advent of Jesus in each one of us. Tayong mga tao, gusto natin na maganda, maayos. But God tells us there is
order in disorder. Although, we want to make it order. We don't like disorder. Para maging maayos, para maging maganda, para maging mabuti, para maging masaya. But sometimes, there is order in disorder. Nabiglaan. The gospel of Jesus is opposite to what is the culture of the world. And sometimes, it's ironic. At napakahirap tanggapin sa buhay natin. Why? Because there is the pain of separation. Because that person is helping you to mold you or to shape you who you are. Who you are now. And it entails understanding, caring, acceptance, love. Especially part of Ma'am Rachel. Because Emerlito is the extent of her life. And there will be no extinction physically. But spiritually, it is not only an extension spiritually. That is a relation. We cannot see God, but we can feel that He is present. We cannot see Him, we cannot touch Him, but we can sense His presence. In what way? By His good deeds. Anong purpose natin sa Pilipinas? Naglalamay po tayo. Bakit po tayo naglalamay? Dahil we believe that His soul is still here. We believe that His soul ay nandito talaga. That's why may paglalamay. Para malalaman natin at nagdasal po tayo para sa magandang paglalakbay. Gusto natin ng magandang paglalakbay. There is a preparations, kaya ginagawa po natin expressions for our love. Bakit nandito po tayo? Dahil pinapakita natin na nakikiisa po tayo sa kalungkutan, sa pagdadalamhati ng nawalan. Nakikiisa po tayo. Kung meron pong remains dito ni Emerlito, siguro sasabihin sa atin ni Kuya Emerlito, ako ngayon. Pag tumitingin ka, ikaw bukas. Hindi mo alam. That is the reality of life. Why? Because for him is, we don't know what is in his mind and his situation. We have only speculation. Pero kung palaliman natin ang ating sarili sa pag-iisip kung ano ba talaga ang buhay, because life is not only for physical, but also spiritual. Because our body is composed of this is remains. And we have the spirit. And the spirit can see everything, can go everything, can penetrate to the solid form of things. How much more in our heart na makikita po tayo, makikita kayo niya, makikita po kayo. Kaya yun po yung oras na kung saan tayo po ay humihingi ng tawad at magpapatawad. Dahil nandito pa siya. After 40 days, that is the life of Jesus, ascension, umakyat na siya sa langit. He was resurrected. And after 40 days, umakyat na siya sa langit. That's what our belief. Pero, kung hindi po tayo magiging, it's hard to say na magiging masaya. Kasi, ang hirap na kung mawalan ka, na parang napipilayan ka, mabigat sa balikat. Natulala. Minsan, natutulala ka, bigla ka na iiyak. Dahil, hindi na siya. And that is the reality. You cannot deny. You cannot escape. But you have to feel that agony. Just like Jesus. Just like Mary. But remember always, this is not the end. Only you have to change the world. Maging masaya ba si Kuya Emerlito kung ipagpatuloy natin ang ating naramdaman na kung saan? Kasi, mahal na mahal ko kayo. Bakit ganito? Bakit mo ako iniiwan?
No? Just to enlighten the feelings. Because feelings can deceive us also. We have to put that in a proper way. Kasi maraming nangyayari na sobrang feelings, biglang babagsak. Na parang wala ng future. Na parang wala ng katuturan na mabuhay ka. Pero in fact, sa ganitong mga pangyayari, ipinapakita sa iyo na magiging matatag ka. Dahil may nakita sa iyo na hindi pa nagiging ganap ang iyong pagkatao. And only then, if you see that wisdom, you can go beyond what is the beauty of life. Hindi po ba na-experience ni Kuya Eberlito ang beauty sa buhay? No. Hindi po ba, masasabi po ba natin na masasabi natin, marami pa siyang gagawin sa buhay. Napakatalented niya, marami pa siyang gagawin, ganito, ganyan. Hindi pa tapos ang kanyang mission. But I will say, his mission is already fulfilled. Tapos na ang kanyang mission. Tayo sa atin, na buhay pa, hindi pa tapos ang ating mission. Meron pang ipapagawa ang Diyos na kailangan natin gawin. At meron pa tayong kanya-kanyang gawain. Hindi ba siya ready? Yung sinasabi ko, we could not say. But I would say, he is ready. Because it happens to him. For us, it is not. Because of the pain, the sufferings. That's hold his soul to stand by. Pero, ibang reality, real na sa buhay. Dahil siya ay maglalakbay. Ang dasal po natin, ang pakikiisa po natin, is to show him love. Hindi sasabihin goodbye. But we express our love. Sa kanyang paglalakbay na magiging masaya siya. Hindi siya magiging masaya kung patuloy po tayo sa ating naramdaman na pahawakan siya. In what sense? Pero kita niya na sobrang lungkot kayo at hindi kayo magkakiti. Yun po yung mag-hold sa kanya. May di maramdaman mo, hangin, nakapag. Basta natakot ka naman, huwag ka mapakita. Huwag mo takutin. Pero mahal na mahal mo, pero takot ka. Kasi multo. See? No. You have to be happy. Because life is not end in death. Jesus Christ shows resurrection and be with the Father. Dahil hindi po ito ang tunay nating tahanan. Ang tunay nating tahanan ay nagagaling po tayo sa paraiso. Nagkasama po ang unang magulang po natin, kaya napunta po tayo sa mundong ito. Pero napakagaling ng Ama, mahal na mahal tayo ng Ama. Bakit binigyan tayo ng tahanan? Doon tayo ay pagkakaroon ng pagkakataon na magpapapanibago. Ang bawat isa sa atin ay katulong sa pagpapanibago sa tunay na pagkatao bilang Katolikong Kristiyano. At yan ay ang tulong ni Kristo. And then only then, if you receive that, if you fulfill that, your mission is completely fulfilled. Mahirap man tanggapin, pero hold, this is the mystery of death. Hold on to the life what Jesus shows to us. Only then you will understand the beauty of life and what is the meaning and purpose of your life. Amen. Mga kapatid, halina at manalangin ng buong pananalig sa Diyos sa mga kapangyarihan, pinuhay niya muli ang anak niya si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang ating itutugon, amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan.
Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyagan ang ating kapatid na si Everlito Villacruz, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin siya sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa puong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagmahal, turuan mo kaming maging tapat mong lingkod upang makapamuhay kaming laging sumusunod sa iyong kalooban at sa halimbawa ni Jesus na anak mo at aming Panginoon. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ito ay aming pinasasalamatan at inihiling sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kaya sarili sa pag-aaral. Aming alay sa iyo, Panginoon. Ang inapayat alam na iyong kaloob upang gunitahin ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matibang bilang isang sambayanan. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang inapayat alam na iyong kaloob upang gunitahin ang iyong buhay na inialay nang tayo'y matibang bilang isang sambayanan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Nagpinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niyang karangalan sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain para ngayon kay Everlito Villacruz. Iniluhog namin kanya nawang makaharap sa paghuhukom ang iyong maawaing anak na siyang nilitis ng may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
tunay ng marapat na ikaw ay aming kasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-aasang sumisilay. Ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas. Di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisingawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunit natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at uling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ang Tanang Kaparihan. Alalahanin mo si Everlito na tinatawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo at pagkakapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalistinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos sa tulong ng Diyos, ng Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang ngalan namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami agad sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ating mga kasalanan. Mapalad tayong inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo na. Ama naming mapagmahal, nilagak ng ibanak sa amin ang papaong pagsasalo sa kanal na piging. Ipagkulong mong si Emerlito ay mapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Magsipo po ng lahat. Meron po bang theology? Okay. So before the final decision po na gawin natin, uupo lang po ako dito. And then, sino po bang magnanais na magsasalita o pasalamat? Ano po? Sa harapan. Pasensya na po at inuubo ako. Anyway, si Ever po, nakilala namin 15 years ago when we started Pindot. Sorry. Nakilala namin siya kasi napaka-artistic niya. Lahat ng ginagawa niya, kasi hobbyist ako sa photography. Influenced by my husband. Tapos nung nakilala namin si Ever, kakaiba ang mga kuha niya. Then, naging close friend namin siya. Every Thursday, nandun kami sa bahay. Mga bata pa yung mga anak namin, so wala pa masyadong obligation sa mga bata. And then, nakita namin ang galing niya mag-drawing. Tapos yung anak namin at that time, 4 years old, hinawakan niya yung kamay, tinuturuan niya mag-straight line, curve line, zigzag. Eventually, yung anak ko, nakuha yung artistic view ni Ever. Tapos sabi niya, Mami, ang galing ni Tito Ever mag-drawing ng freehand, Ang mga face, nakukuha niya ng tamang-tama. Tapos siguro nag-uusap sila, I don't know. Eventually, around 7 years old siya, ang galing mag-drawing ng anak ko. Around, siguro 10 years old siya noon. Sumali siya ng drawing contest sa school. Tapos ang concept is numbers. Hindi ko alam kung paano ituturo sa bata kasi wala pa siyang conceptual idea eh. Imagine mo, 10 in the evening, tumawag ako kay Ever. Sinagot niya. Tapos, drawing niya yung nurse using numbers. Tapos, nagkaroon ng idea yung bata. The next day, nag-draw siya. First siya. Dahil tinuro ni Ever kung ano ang dapat. Tapos, kami rin sa Pindot, gumagawa kami ng short films. Yung kanyang idea, gagawin niya yung storyboard on the spot. Ganun ka-bright, grabe ang idea niya. Eventually, kasi nag-iisa lang akong babae, sabi ko, ang galing ng idea ni Ever, Sabi ko sa husband ko. Napunta ako sa wedding photography. Yung idea niya na dapat, ang sabi niya sa akin, pag nagpipicture ka, huwag kang tumingin ng diretso. Dapat ang titingnan mo, something na hindi nakikita ng tao. Bird's eye view, mga ganun, may mga ganun siya. Nagamit ko yun sa photography. Ngayon, nagagamit ko siya sa creative photography. Kasi yung babae, marami doon, maraming client na makukuha. Sa mga events din namin sa live, nung nagkaroon ng Yolanda, taga-Tacloban ako, nung nagkaroon ng Yolanda, from Bulacan, sumama sila na Richelle doon sa amin. Nag-offer sila, nag-donate sila. Na-touch ako kasi sila lang ang kaibigan namin na sumama sa amin sa Tacloban. To witness kung anong nangyari sa Tacloban. On the way, kami lahat umiiyak. Nakita ko siya kung gaano siya umiyak. Kung gaano kakain ang heart niya. Tapos yung mga bata tinitingnan. Sabi niya, paano kaya ito makakaahon na, Pag nakikita niya, sabi niya, kung kaya pa natin mag-donate, tumatakbo ang mga tao para humingi ng tulong sa amin, wala na kami maibigay. Sa kasal din namin, sa kasal ng sister-in-law namin. From Bulacan to Cavite, pumunta siya. Siya lang ang nag-iisang kaibigan namin na witness. Hindi naman niya kami kaano-ano, pero trinay niyang pumunta. Yung mga yun, hindi lang, yung mga pinakita niya sa amin, hindi lang ordinaryong kaibigan. Isa yung kaibigan na alam mo may tatak kami sa puso niya. Pero lately,
magkita naman tayo minsan. Siguro 5 years na, no? Never kami nagkita. Unfortunately, dito pa. Nasa Kuwait lang kami, pero hindi kami nagkikita. Lagi na kami nag-chat, pero hindi kami nagkikita. Realization ko. Kung meron kayong mga kaibigan, kung meron kayong kamag-anak, kagamay tayo, kausapin niyo. Kitain niyo. Yan lang po. It's a good memory. It's a good memory. Thank you for being a good friend, Ever. Lang po. Eric? 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 Magandang gabi sa lahat. Kami ni Elder ay matagal na rin magkasama sa photography. Gaya na sinabi ni Marites, kami yung mga circle of friends. So madalas kami makikita-kita kapag weekends. Ang isa sa mga hindi ko makalimutan sa kanya yung sumali kami ng short film kasi merong dito sila Maxi, yung mga media dito nagpali. Nagkandak na kami yung competition ng short film pero for another reason hindi natuloy. Pero kami ni Ever gumawa kami ng short film at doon sa bahay nila ginawa. Nakakatuwa kayo kasi I think yun yung pinagsisiyapan din. Ata yun yung pinakawaling punta ko sa bahay nila eh. So, medyo matagal na. Tapos, ngayon pa ulit makikita na ganito na. Tinuruan niya ako dun sa kasi dati, hindi pa uso yung mga vlogger dito sa Kuwait. Tapos, kami sa Pindot, more photography kami. And then, pinasok namin yung video. Kasi, medyo nagkaroon na namin ng idea. Tinuruan niya ako sa mga technicalities ng video. Doon yung isa sa natutunan ako. At mga gamit pa namin, wala pa yung gimbal na tinatawag, yung paglalagay ng camera. Yung parang smooth, wala pa yun. And then, there's one time na nakapag-order ako, napaka-excited ko. Kasi nakabili ako ng gimbal na smooth siya pag nag-video. Kaya sabi ko kay Edgar, pre, may Romania nakabili ako. Galing pa sa labas yun, wala pa dito sa local. Sabi ko, gawa tayo ulit ng short film. Kasi excited akong ipakita sa kanyang bagong bili kong gamit. At puro lang kami gano'n kasi hindi kami nagkakatugma ng schedule. Medyo mahirap din ang schedule no. Kaya hindi talaga natuloy yung aming plano na gagawin ng panibagong short film. But anyway, yung nagawa niya, doon ako bumilip sa kanya kasi meron din akong nagawang short film at siya din, doon ako bumilip sa kasi yung kanyang conceptualization yung pagiging niya, doon siya magaling, yung concept. At sabi ko, sana ako rin ganyan. Kaya wala akong ganun na concept eh. Pero sa kanya talaga doon ko nakita na yung tinawag na third eye eh. Meron siyang pangatlong mata na sa nararang photography may mga ganun eh. Na talent talaga niya yun eh. Lalo na pagdating sa may ibang grupo din sa pagpipinta. Doon ako pa nga sa dahil may mga tinuruan siyang mga bata. Tinatawag lang ipinta na every sana tayo, weekend. Yung passion niya sa kanyang talent, doon ako bumilib sa kanya. At napakasaya niyang tao eh, saka napaka-humble. Yan yung nakita ko sa kanya na tahimik siya, pero alam mo yun, down to earth. Wala akong makita ng pagmamayabang sa kanya eh. Tahimik siya, malalim mag-isip. At di ba, madalas kami sa bahay na doon kami spend time. Kwentuhan, yan yung mga memories, more memories na nang maalala ko talaga sa kanya. At nahihirap na mabigat sa kalooban. Ito ngayon ang nangyari. Matagal ko na siyang hindi nakita pero
pag naalala ko yung samahan namin ay walang katumbas. Gaya na rin sabi ni Marie Chris, no? Yung mga kaibigan natin na matagal na hindi nila nakikita, at least have some time na sila ma-meet up, paminsan-minsan na nakumusta man ang malaking bagay yung kinukumusta yung mga bawat isa sa atin. Hindi natin alam yung buhay. Biglaan. So, hindi ko na po pahabain. Maraming salamat po. Isi Chair. Nakikita niyo po ba ako? Ako po si Richelle. Ako po ang kanyang kabiyak. Kabiyak sa lahat ng bagay. Sa serious side, kakalugan side, kabaliwan side. Lahat nga po ng sides. Alam niyo po dati, maliit lang ang mundo ko. Trabaho lang, pamilya lang, kaming dalawa lang. Pero nung nakilala ko siya, lumawak bigla. Lumawak in a way na natutong to deal with other people well or nicer as much as I know. Maging humble enough, maging approachable enough, or yung maging mabuti as much as possible, kahit hindi ganun ka-perfect. Sobrang mabuti po siyang tao. Actually, I did not lost a partner. I lost a best friend, kabady, kachismisan, kamaritesan, kaduwet na sintonado, o kachismisan about artista na hindi naman niya alam ang pangalan except kay Marian Rivera. Pag sinabi kong chismis about Marian, he's fully aware, pero pag sa iba, half lang yung story na alam niya actually. Sobrang mabait po siya, mabait, very supportive. Lahat ng nakikita ko ngayon, lahat ng hawakan ko, lahat ng tingnan ko, lahat ng, saan ko ibanin yung sarili ko, parang lahat siya. Tapos doon ko na-realize na, nagulang pa ako, may na-ignore pa ako. Kasi, as a medical professional, para may mali. Sobrang na-appreciate ko lahat po ng inyong pagmamahal, lahat ng suporta nyo from that moment, sa lahat ng sumagot, sa lahat ng tawag, every second, every minute. Sobra po kayong na-appreciate sa lahat ng mga katrabaho ko, kaibigan niya, kaibigan ko, mga kaibigan na naging pamilya na rin. Sobrang na-appreciate ko kayo. Bawal to ako kasi mag-thank you. So, sobrang na-appreciate ko kayo. And for sure, si Ever, sobra yung masaya ngayon kasi nakikita niya kayo na sumusuporta sa kanya. Gusto ko na alalahanin siya in a very deeper, with a very deep meaning sa life. Kung na-touch niya yun in one way, sa inyo, sana i-continue nyo. Kasi ganun siya eh. You know, he doesn't like to listen, talking ill against people, especially kung hindi nakaharap sa kanya. He always do that to me. Huwag pag-usapan ng iba, lalo na kung nakakasakit. So yun yung isang mga natutunan ko sa kanya. He's very simple, he's very light, he's very joyous. Sobra ko siyang mamimiss. As in, hindi ko alam paano mag-continue, pero hindi ko talaga alam. Pero dahil sa inyo, bumagaan ng konti. Sana bumaan later on. Kung sino man yung may pagkukulang siya, I apologize. Or kung ako sa inyo, I apologize. Alam ko masaya siya. Alam ko, hindi ko alam, pero sana hindi siya nahirapan. Sana ayos lang siya. Ginawa ko lahat from that moment. And more
more than I can do. Even my colleagues, it is I saved 1,000 lives already. We try to save lives every minute of our job. Pero hindi ko na sa kanya. Sorry, Marco. Sobrang sorry. Na-appreciate ko po kayo. Sana po patuloy niyo siyang supportahan. Tsaka ako na rin po. Magsidayo po, ha? Mga kapatid, uulan natin ang huling pamamahalang ating kapatid na si Bernito. Ipayag natin ang ating pamamahal sa kanya. Tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng kanyang pagpanaw. At umaasa tayong makikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, wala ng kalungkutan, at wala ng kamatayan. Kundi ang mga mayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, alikayo at samahan. Ang ating itutugon, ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ulitin natin. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kanlungan ni Abraham upang doon ay kumimlay. Tugon. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay, pagkabitin ng may kapal. Tugon. Ang giliw namin pumanaw sa piling ng buong mahal. Ama naming mapagmahal, inihabilin namin sa iyo si Everito na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po siyang kawabayaan at pamaliin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa iyong kapatid na pumanaw, mapasapiling ka nawa ng buong may kapal, ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso, makikita muli tayo. Samahan ka ng mga santo. Kahit na may makuuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo makapangyarihan Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Walang sino man ang namamatay.
inutang ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya piliin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Kung ano ang di mo gusto, huwag gawin sa iba. Kung ano ang iyong inutang ay siya rin kabayaran. Sa mundo ang buhay ay mayroong hangganan dahil tayo ay lupa lamang. Kaya pilitin mong ika'y magbago, habang may panahon ika'y magbago. Pagmamahal sa kapwa ay isipin mo. Sa ngalan ng Filipino Community Fair and Coit, dito sa komunidad ng Pamilya ko Katidlan, sa Filipino Community, kahit ito ay taos-pusong kinikiramay. At salamat po sa pagdalaw sa pagkikisa sa Banal na Eucharistia, at patuloy po natin ipagdasal ng dito kapit siya sa dito. Kaya siya man din ay ipagdasal din sa ating paglalakay dito. Kaya maraming na siya at maging maayos kung sama-sama rin tayo magdasal. Lagi po natin siya isasama sa ating sariling dasal na araw-araw. Maraming salamat. At maraming salamat sa choir. Ngayon, ang Mayonnaise. Maraming salamat. Sa Diyos ang ating
Sila
tayo namin, de joke lang. Wala nang alam lyrics. Wala Hindi nang na alam. memorize. Sa akin, Yan, paborito niya ni Ever. Kahit bumuti man ako. ah, Kahit ano yan, bumuti. tayo matanda na, alam mo yun. Di tayo makabago. Shake na lang po. Shake na lang po. Kuya, ano? Tawag niya sa akin. Ay, isang po siya. Wait lang. Ilan na yung